salubong, punong-puno ng galing. Hindi ang sugat, pupula ang dagat, maranasan at mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkakapi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit, magmangkog sa lupa, punong-puno ng galing. Itindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hulay, pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang ating panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit, ang bangkok sa lupa, punong-puno ng galit, magdidilim ng sobra, kilang-kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira ay lindol ay yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 28, 2021, huling araw na po ng buwan ng Pebrero. Kumusta po kayo mga minamahal mga kapatid at mga kaibigan na taga-subaybay po sa ating araw-araw na morning devotional dito po sa Hope and Love. At live tayo sa Hope and Love Facebook page, sa Central Quezon 2 District Facebook page, at sa Youth I Will Go Facebook page. Binabati ko po lahat ng isang napakagandang umaga, ang lahat po ng ating viewers. At ngayon po umaga, kung mapapansin ninyo, ako po ay nag-iisa.
literally po nag-iisa dito sa ating studio sapagkat ang atin pong mga kasama ay not available. Brother Joseph ay meron pong Pathfinder Camp na kung saan matatapos sa araw na ito. Okay? Ganun pa man po, ang ating devotional ay magpapatuloy na kahit po ako'y nag-iisa rito, ako po'y naniniwala na kayo'y kasama ko na nariyan sa inyong mga tahanan, saan man, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. At of course, I'm very sure kasama po natin ang presensya ng Panginoon sa atin pong pag-aaral. Ako po umaasa na ngayong umaga, maging maayos ang ating broadcast at higit sa lahat makinabang po tayong lahat sa atin pong pag-aaralan. Tayo po ay magpapatuloy sa magitan po ng panalangin na ito rin po ay aking gagampanan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito na muli nyo kaming ginising at ibinangon na taglay po ang buhay at kalakasan. Napakabuti ninyo, Panginoon. Kayo ay Diyos na nagpapala sa bawat isa. At salamat po ngayong umaga na muli kami makapag-aaral ng inyong salita sa pamamagitan ng aming morning devotional. Amin pong inaanyayahan ang inyong banal na presensya. At kayo po ang magsalita sa pamamagitan ko at umaasa, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay makinabang, aming malalaman kung ano ang inyong gawain ngayon na kayo ay nasa langit. Salamat po ng marami. Ito aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Supposed to be po ay meron tayong invited na speaker sa araw na ito. Subalit kahapon po ay siya nagpasubali sa akin na sila po ay merong emergency lakad sa isang lugar. At atin naman po itong naunawaan at sa susunod po ng mga pagkakataon ay atin siya muling anyayahan at hopefully ay wala na pong conflict sa kanyang schedule. Kaya sa umagang ito, ako po ang mangunguna sa pagbabahagi po ng salita ng Panginoon. Subalit bago po yon ay makakarinig muna tayo ng theme song, yung ating theme song na Only Jesus.
is outpouring. Don't turn away, for His love can't be replaced. Let Him cool your heart, His love impart. Believe me, it's true, my lover loves you too. Only Jesus showed me what's true love. He gave His life on that shameful cross. After all I did to hurt Him, His love is never fading. No one explains true love but Him. No one explains true love but Him. Yan, salamat po sa napakagandang awit ng ating theme song, Only Jesus. Ang title po ng ating devotional ngayong umaga ay The Intercession of Christ. At ang atin pong key text ay masusumpungan po sa Hebrews 4 verse 16 mula sa New King James Version, na ang sabi po ay, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Ang atin pong devotional ngayong umaga ay nakatutok sa isang banal na gawain po ng ating Panginoong Hesukristo sa langit. Pagkatapos na siya po ay umupo sa kanang kamay ng luklukan ng Diyos, siya po ay diniklarang the King of Glory, at siya po'y kinoronahan, at ang bunga po nito ay ipinadala ang banal na Espiritu dito sa lupa. At ang mga alagad ay napuspos ng banal na Espiritu, at sila'y naging malakas ang loob upang mangaral. At ito rin po ay sa ating kapanahunan, ang banal na Espiritu ay atin na pong tinanggap sa pamagitan ng ating banal na bautismo, at ang atin pong hinihintay ay yung pagbuhos ng huling ulan bago po dumating ang ating Panginoon. Samantala, ang atin pong devotional ngayong umaga ay nakatuon nga sa kanyang gawain doon po sa langit. Sa Biblia, mga kapatid at mga kaibigan, ay meron pong binabanggit na sanktuaryo. Ito'y medyo Old English o salita sa Biblia na tinatawag pong sanktuaryo. Bagaman nga po sa mga dictionary ay iba't iba ang kahulugan ng sanctuary. Kasi po ang kahulugan ng sanctuary ay para bagang isang building, isang temple, o isang bahay na kung saan doon ay parang kinukup-kup ang mga tao, kaya hayop o isda, kagaya ng the sanctuary of fish. Yan, may mga ganun pong kasabihan. Subalit sa langit, sinabi po ng Biblia ay meron pong sanctuaryo sa langit. At ito nga ay pagkaminsan ay nagiging kontrobersyal sa mga nag-aaral ng Biblia, sapagkat yung iba ay gusto nilang malaman ang detalye nito doon sa langit, na ang mga tanong ay saan banda doon sa langit nakatayo ang sanctuaryo. Wala pong mga talata na talagang binabanggit na ito'y nasa ganitong side, nasa ganong side. Subalit, ang sabi po ng talata, merong sanctuaryo sa langit, na ito po ay hindi itinayo sa pamagitan ng kamay ng tao, kundi sa pamagitan po ng Diyos. At yung mga lihim na bagay na yon ay maaring malalaman natin pag tayo po ay maliligtas na. Subalit tiyak na meron pong sanctuaryo sa langit, sapagkat yung pong sanctuaryo sa langit ay
tinatawag lang pong may type at antitype ng narito po sa lupa sa panahon po ng mga Israel nung sila po ay nakalaya mula sa Ehipto at nung sila ay nasa ilang ay nagutos po ang Diyos na ipagtatayo siya ng sanktuaryo upang siya'y makapanahan sa gitna ng kanyang bayan. Kaya po ang ating Panginoon, sa halip na siya'y bumalik sa lupa, kung inyo pong maalaala, meron tayong church history, isang lalaki na ang pangalan ay si William Miller, na siya po ay nangaral na ang ating Panginoong Hesus ay muling darating October 23, 1844. Kanya pong pinag-aralan ang aklat ng Daniel, particularly ang Daniel 8:14, na sabi niya, unto 2,300 days, the sanctuary shall be cleansed. Ang kanya pong interpretasyon ay ang lupa ay siyang sanktuaryo at siyang lilinisin ng Panginoon. At kaya nga, yung pagbabalik ng Panginoong Hesus ay kanyang in-interpret na yun ay paglilinis ng kasalanan sa sanlibutan at yun po ay second coming. Subalit nagkaroon po ng malaking kabiguan. Alam po yan ng ating mga kaanib at sa ating mga kaibigan marahil na nanonood ngayon ay ito inyong for the first time na alaman ito na sa halip po bumalik ang Panginoon noong October 23, 1844. Ang ating Panginoong Hesus po ay pumasok mula po doon sa banal na dako, holy place, patungo po doon sa tinatawag most holy place, kabanal-banalang dako. Kung maalala ninyo kahapon, Sabado, ay atin pong pinag-aralan na ang ating Panginoon Hesus po, siya po ay priest, siya po ay hari. Ano po? At ang iba nga ay tinuring siyang propeta. Lahat po ng yon ay nasa Panginoong Hesus. Kaya siya po ay karapat-dapat sapagkat siya po ay high priest, punong pari. Siya po ay pumasok sa kabanal-banalang dako ng sanktuaryo sa langit at ang kanyang gawain po ay tinatawag na intercession. At siya po ay intercessor na ang kahulugan po nito ay tagapamagitan. Ano po ang ibig sabihin ng tagapamagitan? Tayo po na mga taong makasalanan ay hindi po basta-basta makakalapit sa Ama, sa kanyang presensya sapagkat ang Diyos po ay puspos ng kaluwalhatian. Ang tao ay hindi po makakalapit sa Panginoon sapagkat tayo po ay mga makasalanan. Subalit sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesus, siya po ay ating malalapitan at sa ating mga panalangin at paghingi po ng tawad. Ang ating Panginoong Hesus ang namamagitan sa atin between men at God the Father. Kaya yun po ang ibig sabihin ng tagapamagitan. Kaya po itong tinatawag sanctuary ay talagang sentro ng gawain ng Diyos sa atin pong lahat at lahat pong tao na naninirahan sa lupa. Kasi po, kung inyong maunawaan itong sanctuary, ay tumutukoy po ito, ipinakikita, ipinasisilip sa atin yung tinatawag the plan of redemption. Yung pong panukala ng kaligtasan na mula pa ng pasimula ng lalangin ang mundo at ng tao ay nasa isipan na po ng ating Panginoon. At binabanggit din po sa Biblia na meron pong tinatawag yung pong the great controversy. Ito po yung katuruan ng Biblia na tayong mga tao ay kasangkot. Ano po, nasa pagitan tayo ng labanan ng tinatawag ng kabutihan o ng mabuti at ng masama, between righteousness and sin. Kaya po napakahalaga na ito'y mapag-aralan, ating siyasatin, sapagkat pag ito po'y ating naunawaan, makapagbibigay po ito ng kasagutan sa atin pong mga katanungan. Kaya ang sabi po, tingnan natin, ano ang kahalagahan ng ginagawang paglilingkod o ministeryo ng ating Panginoon doon sa langit. Tingnan po ninyo, the intercession of Christ in our behalf in the sanctuary above is as essential
to the plan of salvation as was his death upon the cross. Ito'y talagang kaugnay po doon sa kanyang kamatayan sa cross. Tingnan ninyo, ang sabi sa pagpapatuloy, by his death, sa pamagitan ng kamatayan, he began that work which after his resurrection, he ascended to complete in heaven. So ito po ay hindi magkakahiwalay na gawain. Yung pong kanyang misyon na siya po ay pumarito sa lupa, pinganak bilang sanggol, lumaki siya at nangaral, at siya po ay nakapiling ng kanyang mga alagad hanggang sa siya po ay pinako sa cross, inilibing at nabuhay na maguli ng umagang-umaga ng araw ng linggo. At hanggang sa siya po ay umakyat muli sa langit, umupo sa kanang bahagi sa trono ng kanyang ama, ay ito po'y magkakaugnay na mga pangyayari na kung saan kinompleto ng ating Panginoon. Ang sabi po rito, we must by faith enter within the veil, whither the forerunner is for us entered. Si Jesus ay pumasok na po sa kabanal-banalang dako ng sanktuaryo at kailangan sabi tayo magkaroon po ng pananampalataya. Napakahalaga po mga kapatid, mga kaibigan, ang magkaroon po ng pananampalataya, lalo tigit sa katuruang ito. Kasi kung titingnan po niyo ang sabi, ang liwanag mula sa Kalbaryo, sa cross, ay nagre-reflect. At ang sabi, there we may gain a clearer insight into the mysteries of redemption. Sa pamagitan po ng sanctuary doctrine, ay nakikita po natin mas maliwanag na insight sa misteryo po ng kaligtasan. Yung pong the salvation of sinner is accomplished at an infinite expense to heaven. So yung pong kaligtasan nating mga maksalanan ay na-accomplish, ibig sabihin natapos po ito, naabot sa pamagitan po ng infinite expense to heaven. At ang sabi pa, the sacrifice made, yung sakripisyo po ng Panginoon kanyang ginawa ay equal to the broadest demands of the broken law of God. At ang karagdagan sabi, Jesus has opened, binuksan ng Panginoon ang daan patungo po sa luklukan ng Ama. Ang ganda sa English, Jesus has opened the way to the Father's throne and through His mediation, ito po yung kanyang pamamagitan, the sincere desire of all who come to Him in faith may be presented before God. Ito po ang napakaganda na gawain ng Panginoon. Nais ko pong kunin ang aking Biblia kasi napakaganda po ang sinasabi ng mga talata na masusumpungan po natin sa aklat ng unang Juan. Ano po? Hayaan ninyong aking basahin ito sapagkat maganda po ang nilalaman. Sa aklat po ng unang Juan 2:1, niyo pong pakinggan. Ang sabi, mga muntikong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Hesukristo na siyang matuwid. Kita po ninyo, si Kristo ay ating tagapagtanggol. Siya po ang tagapamagitan. Ibig sana ni Apostol San Juan na huwag tayong magkasala. Subalit sapagkat tayo'y mga tao, mahihina, nagkakasala, at sa oras po na tayo nagkakasala, huwag po tayong lumayo sa Panginoon. Bagkus tayo lumapit, sapagkat ang sabi ng talata, meron tayong tagapagtanggol. Meron tayong abogado na siyang magtatanggol sa atin at sasabihin sa Ama, opo Ama, ang taong yan ay nagkasala, subalit yan po ay akin nang binayaran doon sa Kalbaryo sa krus. Kaya nga ang sabi pa sa unang Juan 1:9, ito yung paborito ko pong talata,
Sabi, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, kung ikinukumpisal po natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Amen. Salamat po. Ang ganda ng talatang ito. So tayo po, mga kapatid, ay nahaharap ngayon sa panahon ng tinatawag the Great Day of Atonement. Ano po itong atonement? Ito po'y breakdown ng mga scholars. Ang sabi, at one man. Sa panahon po ng matandang tipan, ang mga Israel ay pinakang sentro po ng kanilang worship, lalo tigit sa paghingi po ng kapatawaran sa Panginoon ay sa sanctuaryo. At pag ang tao po'y nagkasala, araw-araw, ang makasalanan ay nagdadala po ng handog. Maring ito'y baka, tupa, o kaya naman pagka ang kaya mo lamang ay ibon, dinadala po yun sa sanctuaryo at iniaalay upang mapatawad ang kasalanan. Yan po'y araw-araw na ginagawa. Subalit, sa isang taon ay meron pong tinatawag the Day of Atonement. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito ay once and for all, ang kasalanan ng buong Israel ay patatawarin at lilinisin at ang tinatawag nating punong pari ay papasok po sa kabanal-banalang dako at siya doon ay maghahandog, pangangasiwaan niya, mamamagitan siya para sa mga tao at para sa Diyos. Sinasabi nga po, pag yung handog ay nagkukulay puti po yun, ibig sabihin ay pinatawad sila ng Panginoon. At pag ito'y itim, nako, matakot po sila sapagkat maaring hindi tinanggap ng Diyos ang kanilang paghihintad. Ang ibig sabihin, maaring meron doon sa kapisanan ng mga Israel ay hindi po tunay at wagas na nagsisisi. Kaya napakahalaga po ang tunay at wagas na pagsisisi. Sa ating kapanahunan, sapagkat wala na po yung tinatawag paghahandog, ito po'y tinapos na ng Panginoon. Subalit dun sa langit ay spiritually na po ito. Sa ating panahon, hindi na rin po tayo naghahandog ng tupa, ng mga hayop o ng mga ibon, kundi we have an access. Yun na nga po itong sinasabi. We have an access, direct access sa Panginoon sa pamagitan ng ating paglapit sa Kanya sa panalangin. Kaya nga po ang sabi, we offer as a sacrifice our body. Yan nga, sabi ni Pablo, as a living sacrifice. Kaya mga kapatid, tayo ang sabi, we are now living in the great day of atonement. Kasi kagaya nga po doon sa lumang tipan, binabanggit po. Sa ating panahon mga kapatid, napakahalaga na tayo po ay mamuhay nakasang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi dito ay, we afflict our souls. Kasi sa panahon po ng Israel, talagang kailangan, ang word kasi ng afflict ay magpahirap o pahirapan ang sarili, pero hindi po ito yung pagpapahirap na saktan mo ang iyong katawan, susugatan mo, maaring sa araw ng itinakda ng simbahan, kundi hindi po ito, kundi ang ibig sabihin po itong saktan sa pamagitan po ng pagsisisi by repentance of sin and humiliation before the Lord. Kasi hindi po sa pamagitan ng ating sariling mga gawa o mabubuting gawa tayo maliligtas o mapapatawad. Hindi po salvation by works, kundi by salvation by faith. Sapagkat ginawa na po, kaibigan, ng ating Panginoon Hesus ang kahirapang yan, ang pagpapapako. Hindi mo na kailangang magpapako sapagkat ginawa na po ng Panginoon yan once lang po, once and for all, para po sa lahat. Ang atin lamang pong dapat gawin ay magsisi sa ating mga pagkakasala, lumapit sa Kanya na may pagpapakumbaba at hingin natin, ang word po kasi dito ay sorrow for sin. Ibig sabihin po ayaw mong gumawa ng kasalanan, subalit dahil sa iyong nagawa mo, so ikaw ay nalungkot. At ang ating ng Panginoon, ang sabi, nalulungkot din
pag ang kanyang mga anak ay nagkakasala. Subalit wag tayong malungkot, wag tayong matakot sapagkat meron tayong tagapamagitan si Jesus. Ang sabi, there must be deep, malalim, faithful searching of heart. Ang kailangan po pala ay malalim at tapat na pagsisiyasat sa atin pong mga puso. At sa bandang huli, ang sabi, the light, frivolous spirit indulged by so many professed Christian must be put away. Yung pala pong parang paisi-isi lang tayo sa ating pananampalataya, yung bang okay lang na sumimba, okay lang na hindi, okay lang mag-ano Bible, okay lang hindi. Ang sabi po, dapat pala ating alisin yan. Ang sabi, there is earnest warfare before all who would subdue the evil tendencies that strive for the mastery. So mayroon pong naglalaban na masama at mabuti at ang kaaway po'y talagang masigasig na gusto niya tayong magkasala, kaya ang kailangan po ay tayo maging matibay sa panig ng ating Panginoon. At ang kalagayang ito, mga kaibigan, ay sabi ito'y individual. Pakinggan ninyo. The work of preparation is an individual. We are not saved in groups. Kita po ninyo, ito pala'y individual. Hindi po pwedeng sabihin natin, ay pastor, isama-sama muna ako sa kaligtasan. Sakupin muna ako. Yan po ang sabi ng iba ay, halimbawa, kapatid, ikaw pala'y sisimba, pwede bang isama-sama muna ako? Hindi po ganon. Individual po ito, mga kapatid. Bagaman tayo'y nagpupuri, sumasamba sa Panginoon as family, as church family, as corporate body of Christ, pagdating po sa kaligtasan, ito po ay individual. Ang ama ay hindi maililigtas ang mga anak. Ang asawa, hindi niya maililigtas ang kanyang asawa. Ang mga anak, hindi niya maililigtas ang kanyang mga magulang. Individual po ito. Kaya anong ibig sabihin? Kailangan po na tayo'y maging handa sapagkat nalalapit po ang tinatawag judgment of God, yung paghatol, at tayo po ay sinisiyasat kung tayo ba ay sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya ang sanctuary doctrine ay napakahalaga, mga kapatid, na ito ating pag-aralan sapagkat ang sentro nito ay ang cross ni Kristo. Si Kristo mismo na siya po ay ipinako sa krus, namatay siya at nabuhay na maguli. At ngayon, siya po ay nasa luklukan, umupo sa luklukan ng kanang trono, bahagi ng trono ng Ama. At siya po, mula noong 1844, ay pumasok po sa kabanal-banalang dako upang gampanan ang kanyang ministeryo o gawain bilang taga-pamagitan. Kaya siya po ay intercessor sa taong makasalanan tungo po sa Ama na mapagpatawad at mapagmahal. Okay, sa pagkakataong ito, ay tayo po ay dumako sa mga pagbati, yung pong mga reflection, sapagkat wala ako ditong kasama, ako po ay nag-iisa. So yung mga reflection nyo po ang aking babasahin. At of course, tayo babati muna sa atin pong mga viewers. Ayan, una po sa listahan ay si Ma'am Judeline Judy. Good morning. Morning, Ma'am Jocelyn. Judeline Judy. At kasunod po ay si Ma'am Jocelyn Losis Pimentel. Diyan po sa Rojas, Oriental, Mindoro. Good morning po, Ma'am. Si Ma'am Maria Luisa De Leon ay nanonood po sa atin. Si Chantel Pancubit, bumabati po sa atin ng good morning. At si Sister Imelda Abugan, morning Sister Imelda Abugan, kahapon po kami nagkita niya sa church sa Santa Catalina kasama ng kanyang mga anak. Kaya good morning po at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mula kay Melanie Adobas, mapagpalang umaga po Pastor at sa Hope and Love family. Good morning din po Ma'am Melanie. At si Ann RB, good morning. Bumabati rin po tayo ng good morning.
At si Ma'am Jocelyn Pimentel ay bumati po kay Chantel Pancubit. Malamang magkasama po ito. Parang familiar sa akin ang Pancubit. Baka ito yung mga taga-Oriental Mindoro din. Ano po. Si Brother Mervin Alcantara ng Candelaria, sabi, good morning po, hope and love. At ganoon din si Sister Doris Bantok, good morning sa bawat isa. At si Sister Emma Orozco ay nagpakita sa atin ng puso at prayer. At si Fede Mesa, good morning, hope and love. Thanks God for me waking up. Good morning, Ateneng. Kumusta kayo dyan sa Macau? At si Sister Marilyn Ilagan, good morning, hope and love. Good morning din po, Sister Mylene. At ito, aming tiyahin ito, si Tia Noemi Sagid Proctuso dyan sa Gloria, Oriental Mindoro. Good morning, Tita Noemi. Kumusta na kayo dyan? At si Sister Ana Gonzales ng West Valley. Happy New Day, hope and love family and to all viewers. Si Brother Mervin ay meron pong prayer request. Patuloy nyo isama ako, prayer na mawala na ang ubo at acidic ko sa awa habag ng Diyos. Pati na din ang mga kamag-anak ko. Salamat po. Yes, Brother Mervin, ipapanalangin, sasama kita sa panalangin. Sir Emay, bumati sa atin ng good morning. At si Ma'am Lita Ranyula Ocampo, good morning, hope and love. Good morning din po, Ma'am Lita. At si Emma Orozco, sabi niya, good morning po, Pastor, at sa Hope and Love family, God bless you all. Nanonood din po sa atin ngayon ang aking napakagandang pinsan, ang Ate Arlene Sarte Moreno. Sabi niya, blessed morning po, Pastor, and to all viewers watching from Taytay, Palawan. God bless us all. Good morning po, Ate Arlene, sa iyong buong family dyan, sa iyong husband at mga anak. Kumusta po sa mga taga-Palawan? Ayan, I'm praying po na makarating ako dyan sa inyong napakagandang lugar at makapamasyal. Ano po, one of these days na wala na pong COVID, wala nang mga restriction. At maaaring si Ate Arlene, kung kayo po ay makapasyal din dito sa bandang mainland, sana po ay makadalaw din kayo dito sa amin. Ayan, at si Ma'am Saida Jenny De Leon Wang, narito na po sa Pilipinas. Binabati natin siya ng good morning at bumabati din sa atin. Happy, blessed good morning to all. Good morning din po, Ate Saida. Hope na ikaw ay nakapagpahinga na mula sa iyong paglalakbay. Si Brother Rene at Sister Baby Sayat, dito lang po yan sa Lutukan, sa Riyaya. Good morning, hope and love, and to all viewers. Good morning din, Elder Rene at Sister Baby. Si Ann RB ay meron pong binanggit. Ang sabi, ang ganda ng song po na pauwi na sa langit. Pwede po ba, Pastor, makahingi ng lyrics po noon? Salamat po. Watching from Antipolo, Isdee din po. Pauwi na sa langit. Yes, titingnan natin, Sister Ann or Ma'am Ann, kung alin itong tinutukoy mong pauwi na sa langit. Baka yung mga background natin. Yes po. Mamaya po, right, siguro after ng ating broadcast, kung kayo po ay maka-chat natin, ipaglilingkod po natin ang iyong kahilingan. Okay? So, si Brother Rodel Lim ng Candelaria, good morning din po. At balikan ko lang si Ma'am Ann. Kumusta po sa mga taga-Antipolo, sa mga kapatiran natin dyan? Yan, good morning po sa inyo. Okay? At si Sister Annie Belonsa, good morning po sa ating lahat. God bless po. Thank you, Sister Annie Belonsa. At si Ma'am Pearl de la Torre Paras, Ohayo gozaimasu Pastor to Minasan. Aba, si Ma'am Pearl po ay nasa Japan. Bumabati po sa atin ng Nipongo. Ohayo gozaimasu, Pearl, Ma'am Pearl. Kiyotsuki kudasai ne, gambati kudasai ne. Kami sa manusyupo ko garimasyoni. Ayan. So, salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng Panginoon dyan sa Japan. At si Eddie Puliden, salamat po sa inyong panonood. At yan, nag-English na po si Ma'am Pearl. Good morning, everyone. At si Ma'am Heidi De Leon, sabi rin po, happy blessed morning, everyone. Si Ma'am Maricel
Hindi ko alam kung ito'y Ortiz o si RTZ. Napakahirap po na apelyido. Good morning din po, Ma'am Maricel. I'm sorry, hindi pa rin kita na-add sa aking Facebook dahil naka 5,000 friends na po ako. Marahil po doon sa isa kong account, gagawa po tayo ng panibago para ikay maging friend ko sa Facebook. Si Sir Eliseo Malaka, sabi niya, Pastor, good morning po sa inyong lahat dyan. Pakisama po kami sa panalangin na palaguin ang pananampalataya sa Panginoon. Gayon din po si Sisters Nord de la Cruz na maring nasa Saudi po siya at ang mga kasama po niya na patuloy na pagpapala ang maranasan at biyayaan ng mabuting kalusugan to all my friends. Salamat po ng marami. Yes, Sir Eliseo Malaka, sasama po natin sa panalangin ang iyong kahilingan. At si Ma'am Laila Bundalian, good morning po. Sabi niya, good morning Ma'am Laila Bundalian, kumusta kayo dyan sa Dolores, Quezon? Sana po ay ayos kayo at patuloy na lumalakas at gumagaling. Mula naman sa ating masipag na manggagawa, si Brother Ricky Abelio Mabalay, mapagpalang umaga po sa lahat. God bless your ministry, Pastor Juby. Salamat Brother Ricky and God bless you too. Hopefully po ay makapag-speaker ka na dito sa Hope and Love Morning Devotional. Si Beth Opel Macasero ay salamat sa inyong prayer at sa inyong panonood. Si Ma'am Marie Pruelda Palogme, ito'y taga Batangas City. God bless po at good morning. Si Ma'am Cathy Pablo, ayan. Sabi niya, Pastor Juby, good evening po. Keep on praying po. Nasa sitwasyon po kami ng laban ng kabutihan at kasamaan. Nawa po'y hipuin po ng Panginoon ang puso ng aming lessor. Thank you so much po. God bless. Yes, Ma'am Cathy. Kagaya po ng mga nakalipas na ng mga linggo ay pinapanalangin po natin yung inyong pinagdadaanan ngayon sa inyong paaralan dyan sa Santa Rosa. Mananaig po ang kabutihan, hindi po ang kasamaan. Manalig tayo sa Panginoon. Sister Emma ay nagsabi pong Amen. At si Jalenbert de Los Santos Cercado, salamat po sa puso at sa iyong pagbati na good morning. Yan, meron tayong mga viewers pa. Si Wilma Manilay, good morning everyone. Good morning din po. Yan, at si Sister Beng Alinsonorin, dyan po sa San Pablo, pero member po ng Chaong. Sabi, good morning po Pastor, tunay nga po na marami pa ding mga tao ang nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan sa salita ng Diyos. Ating ipanalangin na naway kilusin sila ng Holy Spirit na hanapin at tanggapin si Kristo. Lagi nating hanapin ang kanyang mukha upang tayo'y laging nakakonect sa kanya. At meron po siyang prayer request. Pasama po sa prayer ang TOR o transcript of record ni Ivan na sana po ay ibigay na ng kanyang previous school. Si Noel po ay patnubayan ng Panginoon sa kanyang pagdadrive at naway ang buong family ay maging mabuti ang kalusugan. Yes, Sister Beng, atin pong isama sa panalangin niyang iyong mga kahilingan. At si Ma'am Jocelyn Pimentel, ang sabi niya, nakaka-touch isipin na si Jesus bilang tagapamagitan sa sanktuaryo sa langit ay ipinagtatanggol ako sa kabila ng paulit-ulit na pagkakamali. Yes po, Ma'am Jocelyn. Talaga pong nakaka-touch po ito. Bagay, madamdamin tayo sapagkat kita po ninyo. Wala pong basta magtatanggol sa atin. Minsan nga, kahit mahal sa buhay natin, hindi tayo na ipagtatanggol. Pero ang atin pong Panginoong Jesus, ipinagtatanggol tayo sa Ama. Sa kabila nga po na tayo ay pasaway. Paulit-ulit tayong nagkakasala. Amen for that. So si Ma'am Jane Sibok, salamat po sa panonood. At si Brother Boying Alamag Rico Hermoso, good morning po sa lahat. Good morning din, Brother Boying. At si Sister Adelaida Malibira ng Australia, good morning po sa lahat. Good morning din po. At si Brother Boying nagbabalik, ang sabi, andito po kami sa Baywalk, Balagbag, San Juan.
nanonood habang nagja-jogging sa tabing dagat. Aba, nakakaingit naman kayo, Brother Boying. Alamag Rico Hermoso, kasama ng iyong mga ka-jogging dyan. Gusto ko rin pong mag-jogging, kaso narito tayo sa live stream araw-araw. Baka sa hapon, pwede ako mag-jogging o dito po sa bahay na lamang, stationary jogging. Stay healthy, Brother Boying. At si Sister Pede Mesa, nagbabalik, sabi, pasama naman po sa prayer, may family po, Pastor. Salamat po. Yes po. At Sister Emelda Bugan, amen. Good morning po, Pastor. Good morning din po, Ma'am Emelda. At si Chantel Pancubit, taga Rojas, Oriental Mindoro din po ako. Ayan, kaya sabi ko nga. So, good morning po sa lahat ng mga taga Rojas, Oriental Mindoro, sa mga taga Gloria. Nabati po natin, nandiyan ang akin pong bianan, ang De Los Santos family. At of course, ang lahat po ng mga taga Oriental Mindoro, binabati na po natin ating mga kasamang manggagawang pastor dyan na masisipag, masisigla. Lahat po ng mga kapatiran at lahat ng taga Mindoro. Ano po? Si Sister Emma Orozco, Pastor, napakaganda po ng aming napanood at sobrang na-bless po kami. Salamat po. Amen, Sister Emma. Purihin po ang Panginoon. At si Ma'am Pearl, nagbabalik, sabi niya, prayer request po para mawala na ang pananakit ng chest pain ko totally. Arigato. Yes, Ma'am Pearl, amin po isasama sa panalangin ng iyong nararamdaman. Do ita si Masti po. Okay? At ang Sister Emma nagbabalik, Pastor, pasama puli sa panalangin ako, sana'y mawala na ang masama kong pakiramdam. Salamat po. Oo, marami nga po talaga ang masama ang pakiramdam ngayon. Palitan na po yan ng Panginoon ng mabuting pakiramdam. Si Ma'am Zaida De Leon Wang, sabi niya, thank you, Pastor. Kahit solo ka, very well done. Thank you po, Ma'am Zaida. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin in return, let's share with others upang sila ay magkaroon din ng pagkakataon sa langit na bayan. Yes po, Ma'am Zaida, yan ang ating tungkulin na dahil tayo inibig ng Diyos, tayo rin po ay umibig sa iba, kahit nga po sa mga hindi kaibig-ibig. Thank you, Ma'am Zaida. Hope na ikaw ay nakarecover na sa iyong paglalakbay at nasa mabuti na pong kalagayan at pagpalain kayo ng Panginoon. Hope to see you din po one of these days. Si Jalenbert de Los Santos Cercado, sabi niya, Pastor, patuloy niya akong isama sa mga panalangin niyo. Panalangin niyo po sa pagre-review ko po at sa pag-take ko ng board exam this coming June na sana hindi na mapuspon, Pastor. God bless po. Yes, Brother Jalenbert, sasama namin sa panalangin yan at naalala ko sa mga nakaraang araw ay naisama ka na rin po sa panalangin. Si Ma'am Doris Bantok, sabi niya, salamat po sa napakagandang mensahe ngayong umaga. Pasama po sa panalangin, Pastor, ang aming trabaho sa parlor. Patuloy po kaming bigyan ng mga client sa araw-araw. Gayon din si Brother Perch sa kanyang pamamasada sa Lucena. Patuloy po siyang ingatan at ganoon din po sa ating mga kapatiran. Pagpalain po ang bawat isa sa kanilang trabaho. Marami pong salamat, Pastor, sa panalangin. You're welcome po, Sister Doris. God bless po sa inyo. At si Ma'am Jocelyn Pimentel, ang sabi po, Ma'am Cathy, ipapasama ko sa prayer warriors ng Rojas Church ang prayer request mo at sa daily prayers ko din. Ayan, salamat Ma'am Jocelyn. Yung kahilingan ni Ma'am Cathy Pablo, may kinalaman po sa kanilang paaralan sa Santa Rosa, ay isasama po sa prayer warriors ng Rojas Church. Salamat po, napakagandang initiative ito. At kahit po sa ating mga viewers, kung kayo po may mga prayer warriors, may prayer groups, pakisama po itong mga panalangin ito, lalo ang school ng Santa Rosa ni Ma'am Cathy, at ganoon din po sa individual at personal nating mga pananalangin kasi prayer is power. Mula kay Ma'am Heidi, ang sabi, amen po, Pastor, salamat po sa napakagandang paliwanag. At sabi nga po sa mga Kawikaan 19:21, may maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Nawa po ay manindigan tayong lahat na mananampalataya at ipahayag ang kanyang mga salita. God bless you po. Amen. Salamat po, Ma'am Heidi, sa iyong binahaging napakagandang reflection.
At si Sister Jane Sibok, sabi, Pastor, pasama naman po sa prayer ng aking pinsan na si Ato Sibok Landicho na sana po ay makarecover na po siya at makalabas na ng hospital. Siya po ay na-stroke. Salamat, Pastor. God bless po. Sad to hear po that na nagkaroon ng karamdaman si Sir Ato Sibok Landicho. Atin po siyang isama sa panalangin. At ganoon din po si Ma'am Malu de Leon, sabi, pakisama po sa prayers ang gawain ng mga kabataan ng Pangil Church. Yes po, sasama po namin sa panalangin yan, Ma'am Malu. Sa mga nanonood po sa atin na hindi po nag-comment, hindi marahil nag-like o nag-heart, kayo po'y amin din pong binabati. Good morning po sa inyo at salamat po na nariyan kayo, watch mode lang. Alam po namin kayo nariyan. Salamat po sa inyong panunood. At sa mga nag-like, nagpuso at nag-share, thank you very much po. Kanina umabot tayo ng halos 53 to 54 viewers. Salamat po. At hanggang ngayon nananatili 46, 47 viewers sa atin pong program. Purihin po ang Panginoon. So palagay ko po ay nabati na natin lahat. At yung mga prayer requests ay narito na po. Yan po'y ating isasama sa panalangin sapagkat tayo po'y naniniwala na ang ating Diyos ay dumirinig ng atin pong mga panalangin. Kaya ano man po ang inyong ginagawa ngayon, kayo may nasa bahay, nasa paglalakbay, nasa pagja-jogging, tayo po ay sa mandaling tumigil, ituon po natin ang ating mga pag-iisip sa salita po ng Panginoon, lalo't higit sa atin pong panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at mapagmahal naming Diyos. Salamat po sa napakagandang umaga, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya, pag-ibig, pagmamahal. Lalo't higit sa iyo pong sakripisyo. Salamat, Panginoon, na ikay aming tagapamagitan, tagapagtanggol, na kahit po kami ay paulit-ulit na nagkakasala, kami po naman ay inyong paulit-ulit at walang sawang pinapatawad. Panginoon, mahal ka po namin. At nawa po kami ay magbigay ng malaking puwang at pagpapahalaga sa iyo pong sakripisyo. Amin po kayong pinupuri, Ama, niluluwalhati at pinasasalamatan. Ngayon pong umaga, muli po kaming lumalapit sa iyong trono ng biyaya at kahabagan. Nais po namin kayong pasalamatan, Panginoon, sa panibagong buhay, kalakasan at pananampalatayang inyo pong ipinagkaloob sa amin. At salamat po sa mga viewers na nariyan po patuloy na sumusubaybay sa programa ng Hope and Love. Pagpalain niyo po ang bawat isa. At salamat, Panginoon, na sila po ay masigla na nagko-comment, nagre-reflect, at sila po ay nag-share ng mga link upang hindi lang po sila ang makinabang, kundi ang lahat po na kanilang mga kaibigan. Dakilang Diyos, kami po ay dadako sa paghiling sa inyo, Panginoon. Ang kahilingan po ni Brother Mervin Alcantara, patuloy po nawa siyang pagalingin, Panginoon, sa kanyang karamdaman. Mawala na po ang kanyang ubo at ang acidity, ang acidic na kanyang nararamdaman. Panginoon, pagalingin siya at palakasin sapagkat kayo po ang dakilang manggagamot sa lahat. Amin din po, Panginoon, ninalapit sa iyo ngayong umaga ang kahilingan pa ng aming mga kapatid ni Eliseo Malaka. Panginoon, palaguin po nawa ang kanilang pananampalataya. Patuloy silang lumakas, lumago sa biyaya at sa iyong mga salita. Panginoon, pagpalain niyo rin si Sister Nor de la Cruz. Siya po'y nasa Saudi. Pagpalain siya at ingatan ang kanyang buhay doon, Panginoon, kasama ng kanyang mga katrabaho roon. Sana po'y maranasan nila ang iyong pagpapala, biyaya at mabuting kalusugan. At sa mga kaibigan niya at kaibigan ni Sir Eliseo Malaka,
sana po'y pagpalain at ang buong sambayan nila, Panginoon, ay patuloy na maglilingkod sa inyo. Amin din, Panginoong, patuloy na idinadalangin ang kalagayan po ng paaralan ni na Ma'am Cathy Pablo dyan sa Santa Rosa. Panginoon, naglalaban po ang kabutihan at kasamaan. Subalit kami po'y naniniwala na mananaig po ang kabutihan. Mananaig po sapagkat kayo po ang Diyos na makapangyarihan. Dalangin po namin, nakikiusap kami sa Panginoon. Hipuin po ang puso ng lesson. Palambutin, Panginoon, ito at kanila pong maunawa at magkaroon sila ng malasakit na ang paaralan ay wag nilang sisirain, wag paalisin kung anuman, kundi ito'y maunawaan na ito po ay para sa iyong banal na gawain. Kaya kayo po ang mamagitan, Panginoon, itinatugubilin namin ito, Panginoon, sa iyong dakilang kapangyarihan. Amin din pong idinadalangin sa inyo ngayong umaga ang kahilingan ni Sister Bing Alinsonorin. Nawa po, Panginoon, marami po ang mabubuksan ang kanilang mga mata, ang kanilang mga pandinig, na sila po'y handang tumanggap ng inyong mga salita. Kilusin nawa sila sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu at tanggapin po si Kristo bilang kanilang tagapagligtas. At Panginoon, aming idinadalangin ang transcript of record ng kanyang anak na si Ivan. Sana po, Panginoon, kilusin niyo ang mga nangangasiwa sa kanilang paaralan, sa kanyang previous school, na sana po i-release na ang transcript of record upang wala na po maging problema si Ivan. Ganon din po si Brother Noel na kanyang mister. Patnubayan niyo po siya sa kanyang pagdadrive, sa kanyang sasakyan, at sa kanyang pagtungo sa kanyang trabaho. Ang buong sambahayan po ng Alinsonorin ay patuloy na makakatanggap po ng mabuting kalusugan, kagalingan, kung anumang karamdaman. At sila po'y patuloy ninyong gamitin sa inyong nagtatapos na gawain. Napakalaki po ang kanilang puso sa inyong gawain, Panginoon. Palain din po, Panginoon, ang mga paaralan namin sa Oriental Mindoro, si Mama Jocelyn Lucis Pimentel. Salamat na siya po ay nag-share ng program. Meron silang prayer warriors. At salamat, Panginoon, sa kanyang ministering ito sa kabila na siya abalas, pagiging guro, pagiging ina at pagiging asawa. Subalit salamat ang aming kapatid na ito ay talaga pong naglilingkod sa inyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang paglilingkod ni Ma'am Jocelyn at ang kanyang buong sambahayan. Panginoon, namin dinadalangin si Sister Fede Mesa. Palain po siya, naroon siya sa Macau. Ganun din po ang kanyang buong sambahayan. Pagpalain po't ingatan, Panginoon, sila. Amin din pong idinadalangin, Panginoon, sa inyo si Ma'am Pearl de la Torre Paras dyan sa Japan. Panginoon, naway pagalingin po ang kanyang karamdaman, ang kanyang nararamdamang pananakit ng kanyang chest, ng kanyang dibdib. Panginoon, in Jesus' name, inyo na po itong alisin. Lumuwag na ang kanyang pakiramdam, guminhawa upang wala pong magiging hadlang sa kanyang pang-araw-araw na trabaho at higit sa lahat, paglilingkod sa inyo. Sister Emma, amin din pong idinadalangin na pagalingin din po siya. Meron po siyang masamang pakiramdam ngayon. Panginoon, hipuin po ito at alisin. Ipalit po, Panginoon, ang mabuting pakiramdam niya. Panginoon, aming ilalapit si Jalenbert de los Santos Cercado. Patuloy po siyang nagre-review, Panginoon. Bigyan siya ng katalinuhan sa langit. At higit sa lahat ang kanyang board exam sa darating na June. Panginoon, sana po ito'y huwag mapuspon, ito'y matuloy at inyong loobin siya po'y makapasa sa kanyang board exam na ito upang siya po'y makapagpapatuloy sa kanya pong kinukuhang profesyon. Ganon din po si Sister Doris Bantok. Palain po, Panginoon, ang kanilang parlor. Maghatid po kayo ng maraming mga kliyente na magpapaganda, magpapaayos sa kanila, sa kanilang salon. At nawa po, Panginoon, ganun din si Brother Purge sa kanyang pamamasada sa Lucena. Ingatan po ang kanyang pagdadrive, kanyang mga pasahero na mailayo po sila sa pamapan. At ganun din po ang mga blessing pagkaloob po sa kanilang buong sambahayan. Kaya, Panginoon, narito rin aming dinadalangin sa inyo
ang mga kahilingan ni Sister Jane Sibuk, ang kanya pong pinsan na si Ato Sibuk Landicho. Panginoon, pagalingin po siya mula sa kanyang pagka-stroke. Sana po'y makarecover siya at siya po, Panginoon, ay manumbalik ang kanyang dating kalusugan. Ngayon din po, pinapanalangin namin ang mga kabataan sa Pangil Church sa Laguna, kanilang mga gawain, Panginoon. Pagpalain ang mga kabataan ay pag-asa ng aming iglesia. Pagpalain po sila'y patuloy na magkaisa at sila po'y sumigla patuloy sa pananampalataya. Idadalangin din po namin, Panginoon, kahilingan ni Sister Adelaida Malibiran. Panginoon, sana po ay pagpalain si Pastor Ryan Corpus, na siya po ang nakatalaga ngayon na manggagawa doon sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Gabayan niyo po siya, Panginoon, bigyan ng mabuting kalusugan at sa kanyang mga taong naaabot ay kanya pong mailapit sa paanan ng ating Panginoon. Pagpalain din mga kapatiran namin doon sa Sabang, Puerto Galera. Palain po ang aming mga kapatid, patuloy po silang magsumigla. Amin din pong idinadalangin, Panginoon, ang kahilingan ni Jaime Sebastian, ang kanyang panalangin na siya po, Panginoon, ay inyong palakasin sa kanyang panampalataya, kalusugan at ang kanyang kahilingan ay makonvince po niya ang kanyang pamilya ngayong Abril na magkaroon sila ng muling pagbabautismo. Panginoon, kayo po ang kumilos sa puso ng kanyang sambahayan, ng kanyang pamilya, na sila po ay magtalaga, magpasakop sa inyo sa pamagitan ng rebaptism at sila po ay patuloy na maging masigla. Kaya Panginoon, amin pong idinadalangin sa inyo ang may mga karamdaman pa. Si Evangeline Perez na meron din pong karamdaman, pagalingin po siya, Panginoon. Ang pamilya ng bawat isa, pagpalain, Panginoon. Bigyan ng mga kalusugan at kalakasan. Amin idinadalangin si Tito Rex Madamad sa kanya pong operasyon, Panginoon. Nawa siya ay gumaling at napoy lumakas at makarecover. Ganon din ang kapatid ni Ma'am Sha Gonzales, Panginoon. Daron po sila sa paggamutan ng Oriental o Calapan, Oriental Mindoro. Nakilang Diyos sa kabuuan, pagpalain niyo ang mga kapatid ngayon. Ang aming mga viewers, iba hindi nag-comment, sila nanonood lamang, pero pagpalain po. Alam po ninyo ang mga pangangailangan ng bawat isa. Umaasa kami, Panginoon, na kaming lahat ay patuloy na maglilingkod sa inyo ng tapat hanggang sa dumating po nawa kayo, walang isa pong mawawaglit sa amin. Nakilang Diyos, marami pong salamat sa pagdinig niyo sa aming dalangin. Ang lahat pong ito ay aming inaasahang tanggapin sa ngayon sa iyong kalooban sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ayan. Tayo po ay magtatapos na sa atin pong broadcast ngayong umaga at kayo po ay nais kong pasalamatan sa inyo pong pagsubaybay bagaman po ako'y solo. Mga kapatid, marahil po simula bukas hanggang maaring Miyerkules ay hindi ko po maititiyak na ako'y makaka-join sa ating morning devotional sapagkat mula po bukas, Lunes, hanggang Miyerkules ay meron po kaming pastors meeting. Ang South Central Luzon Conference Pastor ay may workers meeting po na ito'y gaganapin sa Lipa Adventist Academy. Hindi ko po matiyak kung meron pong internet doon o kung ano man sapagkat ako'y nasa meeting. Subalit inaasahan po natin na bukas ng umaga si Brother Joseph ay makakasama po ninyo at makapangasiwa sa ating morning devotional at sana po ay makapag-invite tayo o siya ng mga guest speaker. Ngayon pong umaga ay punong-puno po ang aking puso ng pasasalamat sa inyo pong pagsubaybay na bagaman ako'y nag-iisa ay naging maayos po ang ating broadcast at sa lahat po ng ating viewers, ating mga sponsor, donors, marami pong salamat. Kaya po, ngayong umaga, purihin natin ang Panginoon at naway ingatan tayo sa kapayapaan. Ito po si Pastor Juby
sa ngalan po ng Hope and Love Family, sa pangalan po ni Brother Joseph, pansamantala pong nagpapaalam at hopefully magkita-kita tayo sa sunod po na pagbabalik, maaring Wednesday o Thursday ng umaga right after po ng aming workers meeting. Pagpalain po tayo ng Panginoon, pagmahal na mahal po niya tayo at nawa umaasa tayong lahat na ang mga kahilingan natin ay kanyang sasagutin sang-ayon po sa kanyang kalooban. Bye for now, mga kapatid. God bless us all. For quite a long time, love I tried to find. I thought I'd see it in a movie or read it from a sweet love story. Often I heard love's mentioned in a song. It was just a hymn of love so blue. Love wasn't there, not even a clue. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. When I got to know him, love was all I found. By his wounds I sensed love's glory. Through his eyes I saw his endless mercy. Love did forgive, though not even one deserves. He was nailed and hurt for all I did. Love was all there, Calvary proved it's true. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. My friend, if love you wanted to define, go to him and hear his calling. Surely there you'll find his grace outpouring. Don't turn away, for his love can't be replaced. Let him cool your heart, his love impart. Believe me, it's true, my lover loves you too. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. No one explains true love but him.
Amen.